Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 167. Our verse for today is makikita natin sa Psalm 69 verse 29 to 30. And sabi rito, naghihirap ako't mahapdi ang sugat, O Diyos, ingatan mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't papasalamatan. Itong chapter na to ay isinulat ng psalmist na si David, kung saan sobra yung pagka-honest niya na sinasabi niya na siya ay nahihirapan na, sawang-sawa na siya sa paghihirap, sawang-sawa na siya sa rejection, tapos sobrang pagod na siya. Inilalarawan niya yung kanyang pakiramdam na para ba siyang nag-iisa, walang nakakaintindi. At the same time, alam mo yung parang nalulunod na siya sa sobrang tindi ng kanyang kahirapan. Subalit, sa kabila ng mga pain, sa kabila ng mga sufferings, ay patuloy pa rin siyang nagsusumiksik na lumalapit sa Panginoon. Imbis na lumayo, imbis na magtampo sa Panginoon, mas lalo siyang naglulumapit sa Panginoon. Kung babasahin natin tong Psalm 69, makikita natin dito yung walang tigil, yung walang sawa yung pananalangin ni David pagdating sa paghingi ng tulong sa Panginoon. Hindi siya nagkunwari. Hindi siya nagpretend na parang, ay okay lang ako Lord, wala akong problema, malakas ako. Sinabi niya talaga sa Panginoon, ipinadalangin niya talaga sa Panginoon kung gaano yung paghihirap niya at kung gaano yung hurt na nararamdaman niya. Openly talagang sinabi niya ito lahat sa Panginoon ng buong puso, kung ano yung nalalaman ng puso niya. So makikita natin dito sa ugali ni David na yung pananampalataya niya, hindi ito yung klase ng pananampalataya na parang okay ang lahat. Ang pananampalataya dito ni David is kahit nagkakagulo na, kahit ang hirap-hirap na ng sitwasyon, patuloy ka pa rin nananampalataya sa Panginoon. Patuloy ka pa rin na naghahanap ng presensya ng Diyos sa kabila ng lahat ng iyong pinagdaraan na parang nalulunod ka na sa dami ng problema. Patuloy ka pa rin na sumusunod sa lahat ng inuutos ng Panginoon sa iyo, kahit na hirap ka na, at kahit na parang ang hapdi-hapdi na ng pakiramdam na nararamdaman mo. Sobrang sakit na, patuloy ka pa rin na sumusunod sa Panginoon. Marami sa atin, konting problema lang sumusuko na sa buhay. Konting sakit lang or konting rejection lang, parang baliwala na lahat ng ginawang mabuti ng Panginoon. Pero kung ito makikita natin si David, or kung i-connect natin to the ultimate na example, and that is the Lord Jesus Christ. Kung isipin natin, di ba, yung ginawa ni Jesus sa cross, lahat ng hagupit, lahat ng pambabastos, lahat ng paglalatigo, pagdura, pangbubugbog sa kanya, pagpapako sa krus, paglalatigo, pagpapalo, lahat ng tiniis ng Panginoon para sa atin, para sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Dahil nga sa sobrang pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya si Jesus para mamatay at muling mabuhay. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay Lord, ano naman hindi mo kasi alam kung ano yung pinagdadaanan ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap, di ba? Dahil wala tayong pinagdaanan na hindi pinagdaanan ng ating Panginoon. Lahat ng rejections, lahat ng mga kalungkutan, lahat ng heartbreaks, lahat ng sakit, lahat ng aspeto, physical na kasakitan, emotional na kasakitan, di ba? Pinagdaanan niya lahat yan. But, still, tinapos niya pa rin kung ano yung purpose niya dito sa mundo na ito. How about you? Hanggang kailan, hanggang saan aabot yung ating pagsunod sa Panginoon? Pag madali lang ba ang buhay? Or even, nilalatigo na rin tayo or ipapako na tayo sa krus? Sumusunod pa rin tayo sa kagustuhan ng Ama. Alam mo, sa Psalms na to, maaari natin siyang basahin. Maaari nating ihalin tulad yung buhay natin kay David, na hindi sumuko at patuloy na nanalangin. Patuloy na manalangin at magtiwala sa Diyos. Patuloy na manalangin ng totoo kung ano yung nararamdaman mo. Lumapit ka sa Panginoon. Sabi nga sa Bible, di ba, we have a high priest, si Jesus yun, na merong simpatsya sa atin. So kung meron siyang simpatsya sa atin, okay lang na lumapit tayo sa Kanya. Dahil wala tayong nararanasan na hindi niya naranasan. Di ba?
He cares for us. He loves us. Let's continue to trust sa timing ng ating Panginoon. Yes, maaari ngayon ang sitwasyon ka ng buhay na parang hindi okay, pero trust God na all things work together for the good to those who love Him. Na maganda ang plano niya sa'yo at mahal ka niya. Di siya nagbubulag-bulagan. Alam niya lahat ng mga pinagdadaanan mo. And believe me, pinagdaanan niya rin lahat. Naranasan niya lahat. Kaya, alam natin na malalagpasan din natin ito dahil we are all victorious because of our Lord and Savior Jesus Christ. Ngayon, isipin natin, or tanungin natin ang sarili natin, ano ba yung pinakamabigat na pinagdadaanan ko ngayon sa buhay ko? Mas mabigat pa ba doon sa pinagdaanan ni David? Mas mabigat pa ba doon sa pinagdaanan ni Jesus? At kung sa tingin mo ay oo, tanungin din natin uli sarili natin, naging honest ba tayo sa pananalangin sa Panginoon tungkol doon sa pinagdadaanan natin? O baka nagkukunyarian tayo na kayang-kaya natin ang lahat? Gaya ni David, surrender natin lahat sa Panginoon. Sabihin natin na nahihirapan tayo. Sabihin natin na hindi natin kaya. Hingin na tayo ng tulong sa ating Ama. Kesa itago mo yung pinagdadaanan mong struggles, paghihirap na yan, maging honest ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya ang lahat. And naniniwala ako na nakikinig siya sa bawat panalangin natin. Mahal ka niya. He cares for you. Nawa kahit ang hirap-hirap na ng sitwasyon, patuloy tayo magtiwala sa Panginoon na pinapakinggan ka niya at mahal ka niya. Kung nahihirapan ka sa mga pinagdadaanan mo, manalangin ka sa Kanya. Sabi mo nahihirapan ka. Sabi mo, bigyan ka niya ng sapat na lakas para mapagdaanan ang bawat pinagdadaanan natin. At hindi pa tinutugon ng Diyos ang mga panalangin natin, nawa, bigyan niya tayo ng sapat na pagtitiwala sa Kanya para pagkatiwalaan yung proseso. Hindi pa man nangyayari yung pinapanalangin natin, pero magtiwala tayo sa Kanya hanggang huli. Sobrang mahal ka ng Diyos. Sa sobrang pagmamahal niya, sabi nga sa Bible, kung hindi nga niya pinagdamot yung Kanyang kaisa-isang anak, diba? How much more pa yung mga bagay na pinapanalangin natin sa Kanya. Wala siyang hindi kayang ibigay sa atin. So, patuloy tayong mag-antay, patuloy tayong magtiwala kahit nadidelay yung mga bagay-bagay. At patuloy tayong magpasalamat dahil sa binigay niyang salvation sa atin through Jesus Christ. Magtiwala tayo sa Panginoon Jesucristo, ialay natin ang buhay natin sa Kanya, isurrender natin ang buhay natin sa Kanya. Hindi ka nag-iisa. May pag-asa pa hanggat ginigising niya tayo sa umaga. Laging mayroong pag-asa. So God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong ito.